Ito nga bang si Jeronte ay ilalagay na ng San Miguel sa trading block para mabigyan ng playing time yung bago nilang recruit, ang 6'3 na rookie na si Chris Miller. Ang isa kasi sa mga question dito sa San Miguel ay kung paano nila mabibigyan ng playing time ito si Chris Miller gayong ang dami na nilang mga players na parehas ang posisyon dito. Si CJ Perez, si Jericho Cruz, si Lassiter, si Don Troliano at si Jeronte. At ang nakikita natin na magiging susi dyan ay yung pag-trade dito kay Jeronte. Baka dalhin ito dito sa Northport Batang Pier at ang kapalit si Cade Flores. Kung ganyan ang maging trade, makikinabang talaga San Miguel dahil naghahanap sila ng isa pang power forward na pwedeng makahalili ni Rodney Brondial at si Cade Flores ang nababagay dyan. Samantala naman kapag nawala na ito si Jeronte, magkakaroon ng espasyo at minuto itong si Chris Miller. At dahil ito isang 3-point shooter, yan ang nababagay dito na isama at ipares kay Junmar Fajardo. Kaya nga, if ever na matuloy yung trade na si Jeronte for Cade Flores, isa yan dito sa hindi na sabihin na nating masasabing shock dahil o kagulat-gulat dahil marami ng fans ng SMB maski na ng PBA ang naniniwala na iyan talaga ay mangyayari. Kaya nga mukhang ito talaga ang magiging sabihin nating susunod na hakbang nitong SMC. Ang kunin itong si Cade Flores para sa Beermen. As it is, alam din natin na itong si Cade Flores ay magiging isang asset dyan. At ito namang si Jeronte, kapag napunta yan sa Northport, magkakaroon na siya ng playing time na kanyang gustong makuha. Alam naman natin lahat na itong si Jeronte nung nasa Alaska at Converge yan, starting 5 yan. Actually, sinabi nga ng Converge dati, yan ang magiging franchise player nila. So walang kaduda-duda na deserving at sanay ito na maglaro ng mahabang minuto. Yun nga lang limited siya dito sa SMB. At ang isa pang team naman ngayon, peprepara ay itong TNT Tropang Giga dahil kinuha na nila itong si Kevin Ferrer mula sa free agency at ang isa pang report na nakikita natin, baka itong TNT ay subukan na ma-acquire naman itong si Jonel Policarpio mula dito sa NLEX Road Warriors. Si Policarpio ay isa lamang dito sa mga top players ng NLEX na tinitignan daw ng TNT na baka pwede nilang idagdag sa kanilang roster. At ngayon nga mukhang ito talaga ang mangyayari, depende na lamang yan siguro kung ano ang magiging resulta nung kanilang sabihin nating preparasyon. As it is, mukhang yung Grand Slam talaga ang 100% focus itong TNT tropa. Pero sa ngayon, kinakailangan lamang siguro na dagdagan nila ng iba pang mga players para naman masiguro na hindi sila magkakaroon ng issue. As it is, alam natin na itong TNT malakas na yung lineup. Pero kung makukuha nila si Jonel Policarpio, mapupunuan yung pagkukulang nila sa big men dahil itong si Poy Eram hindi makapaglalaro ngayong season. At yan ang dahilan kung ba't si Policarpio ay isa doon sa mga tinitignan nila. Actually, pati nga itong si Justin Chuma gusto sana kunin, yun nga lang hindi natuloy yung trade. Kaya ilan lamang yan dito sa mga options ng team ni Coach Chot Reyes. In the end, kung yung TNT lineup as it is ay malakas na yan, pwede mo na sabihin na pwedeng ilista sa semis o playoffs pagdating dito sa Philippine Cup. Pero gusto pa nila makasiguro at magdagdag ng iba pang mga players. Kaya nga magiging maganda talaga yung kalalabasan nito para sa TNT if ever na magawa nila ng paraan at makuha itong si Jonel Policarpio o kaya yung iba pa ng mga quality players.